Ang balita, ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ibabalik ni PBBM mula sa DPWH savings. Kasabay ng kanyang pagbisita sa Dr. Jose Papella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Maynila nitong September 20, 2025, ay pinaalam ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. na ibabalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pondo na una nang nailipat sa National Treasury. Ayon sa Pangulo, nagkaroon ng sapat na savings mula sa Department of Public Works and Highways of DPWH, kaya maibabalik na ito. Matatandaan na iniutos ng Department of Finance na ilipat sa National Treasury ang halos 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth na nagsimula sa subsidyang hindi nagamit at hindi mula sa kontribusyon ng mga miyembro. Sa kabuang halaga, 60 billion ang nailipat na, habang ang 29.9 billion ay nananatili sa PhilHealth bago naglabas ang Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court matapos ang petisyon nito petisyon ni na dating Senador Coco Pimentel at Philippine Medical Association. Ayon kay DOF Secretary Ralph Recto, ang 60 billion pesos na inilabas ay ginamit sa iba't ibang programa katulad ng benepisyo para sa COVID-19 frontliners, medical assistance para sa mahihirap, at pagpapalakas ng mga pasilidad ng Department of Health. Matapos lumutang ang mga alegasyon ng irregularidad sa flood control projects, inutusan ni Pangulong BBM ang DPWH at Department of Budget and Management na repasuhin ang budget ng DPWH para sa 2026. Nagresulta ito sa pagbawas ng mahigit na 255 billion pesos mula sa original na 881 billion panukalang pondo. Tiniyak ng Pangulo na ang pondo inalis sa flood control projects ay lalagay sa mahalagang sektor tulad ng edukasyon, agrikultura, kalusugan, pabahay, ICT, paggawa at enerhiya. Ang pagbabalik ng pondo ay mahalaga para mapalakas ang coverage at benepisyo ng PhilHealth, lalo na patuloy ang issue ng mababang tiwala ng publiko sa ahensya dahil sa mga controversial sa nakaraan. Ang hakbang na ito ay maaaring magbigay ng ginhawa sa mga pasyente at ospital na umaasa sa PhilHealth claims. Ang pagtutok ng Marcos administration sa realokasyon ng pondo mula flood control papunta sa mga direktibang serbisyo sa tao ay indikasyon na pagbabago ng prioridad ng pamahalaan at pagiging sensitibo sa galit at pagdismaya ng taong bayan sa malawakan at sistemang korupsyon. Ito nga issue ng ibabalik ang pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 80.9 billion. At kasi ang maraming hindi nakakaalam na ipinababalik po ng Pangulo ay 16 billion ang pondo. Kasi 60 billion lamang po ang nailipat sa National Treasury. So 60 billion lang ang nailipat. Tapos yung remaining, hindi po yun nailipat dahil doon sa TRO, yung 29.9 billion kasi naglabas po ng temporary restraining order. So yung 29.9 billion hindi po napunta po sa National Treasury. So 60 billion pondo ang nailipat ng PhilHealth sa National Treasury sa utos ni Ralph Recto. So ngayon maraming pang nagagalit. Bakit 60 billion lang ang ibabalik? Dapat 89.9. So kinaklaro ko po sa inyo
60 billion lang po ang na-transfer to National Treasury. Yung 29.9 billion ay nasa PhilHealth pa. Dahil nga, naglabas ng TRO, so, kumbaga, hindi natuloy ang pag-transfer. So, 60 billion ang ibabalik sa PhilHealth. Pero ito ay ibabalik pa lamang. Hindi ba natin alam kung kailan maibabalik na sa PhilHealth? Kasi sa ngayon, ang daming benepisyo po ng PhilHealth. Ang PhilHealth na marami hindi pa rin nila naintindihan yung PhilHealth yakap. Kailangan ninyo ng preventive na kailangan magpa-check up po kayo para maagapan na malaman kagad yung sakit. Kasi katulad po na meron ako mga kaibigan, meron ako ka-batchmate na sinabi ko sa kanila, uy, nagpa-colonoscopy ka na ba? So, yung mga napilit ko, sabi ko, magpa-colonoscopy ka na para, kasi ito ay kailangan natin ng check-up, di ba? Kung let's say, kung maraming kang polyp, matatanggal ng doktor yung polyp. Hindi siya yung habang tumatagal, lumalaki, hanggang sa maging cancer. So, ilan na yun na napayuhan ko, napilit ko na magpa-colonoscopy. Sabi ko, magpa-colonoscopy ka na. Tapos, alam mo, after kinabukasan, tatanungin ko, kamusta ang colonoscopy mo? Ilan diamante ang nakuha? Kaya binibiro ko kasi polyp yun. Ilan polyp ang natanggal? So, sabi niya, bad news eh. Bad news na, good news na rin. Sabi, bakit? Kasi meron daw nakitang tumor. Ito ay tumor na, pero naagapan pa. So, kailangan daw maoperahan agad. So, sabi ng doktor sa kanya, ang swerte mo dahil napilit ka ni Doktora Hilda na magpa-colonoscopy ka. Daagapan to. So, ang cancer po niya ay nasa stage 0 to 1. So nagpa-opera na siya, pero hindi na niya kailangan magpa-chemotherapy kasi naagapan. So, yun ang sinasabi ko po sa inyo. Kailangan, habang meron itong PhilHealth yakap, magpa-registro. Hindi, kasi iba sabi niya, ay, PhilHealth member na ako eh. Hindi yung pinag-uusapan. PhilHealth member ka nga, pero iba pa itong PhilHealth yakap. Magpa-register po kayo. Magpa-consultation kayo ng libre. Pag sinabi ng doktor, uy, magpa-chest x-ray ka. So kapag nakita sa chest x-ray, uy, meron ka pala pneumonia. Meron isa sa chest x-ray, may nakikita doon sa may problema sa ugat mo sa puso. Nakikita din niya sa x-ray. O kaya naman sabihin ng doktor, ay magpa-CBC ka, i-check yung triglycerides mo. Pag nakita nila sobrang taas o nakita nila sobrang taas ang glucose mo, asukal mo. So, ito sasabihin, bawas-bawasan mo yung matatamis. Bawas-bawasan mo ang mga matataba. Tapos, magpe-prescribe si yakap doctor sa iyo ng gamot. Tapos, pag nakita yung resulta, di ba, lahat po yan ay libre. So, kunwari naman, sabihin ng doktor, magpa-urinalysis ka. So, wala naman kayo hirap-hirap magpa-urinalysis, iingi lang kayo, ilalagay lang naman yun sa isang bote. So, kapag sa urinalysis, may nakita na meron kang bacteria o meron maraming positive, o ibig sabihin, ingat na. O kailangan, mabigyan na kayo ng gamot. Kailangan correct mo yung lifestyle nyo. Kaya naman, tapos, kasi pagkapapacheck ka nila ng dugo, yung creatinine, sobrang taas ang creatinine mo, and then mataas ang SGPT mo. Ingat din, lalo na kailangan mag-ingat. Dapat correct talaga kung ano yung mga paborito mo na magkakos ng kidney damage. So, mahirap kaya kapag kayo ay nagkasakit, lalo na kung kayo ay nagkaroon ng kidney failure, na tapos yung magpapadialysis. Kumbaga yung may iba ng buhay mo. Kasi sa loob ng isang linggo,
lagi ka sa dialysis center, lagi ka sa ospital, makikita mo yung mga kapwa mo na napapadialysis. So ito ay magpa-check up na po kayo. Ngayon, ang PhilHealth Yakap may mga libreng gamot pa. So meron 75 na klase gamot na kapag sinabi ng Yakap doctors, kailangan mo ng hypertension medicine o diabetes medicine, meron doon kasama din yun na makukuha po din. Siyempre, magpe-prescribe sila ng prescription para makuha po din yun sa mga accredited pharmacy. So, wala pa rin kayo ilalabas ng pera. Yan ang gagawin po ninyo. So, yung pinapayo ko po sa inyo lahat na gamitin po ninyo ang benepisyo na ito ay libre binibigay ng PhilHealth. At yan ang mahalagang balita na hatid namin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa iyong pagkikinig at pagtutok hanggang sa muli, manatiling, malusog, ligtas at may malasakit sa kapwa. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ay yung Agaran Servicio Lady, na yung kasama na paghahatid ng serbisyo, kalusugan at paglalakbay. Kaya magandang umagi muli. John Michael, bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.